ng Pudokya. Ang bansang ito ay tumatanggap ng mga turista. 3 araw na biyahe kapag sumakay ka ng eroplano. Kailan mo balak umalis? Umalis tayo habang maaga. Sasamahan kita kahit sa dulo pa ng mundo, Gon. Ang sarap naman ng biyahe natin. Para tayong mga prinsipe kung tratuhin, hindi katulad nung unang sakay natin dyan. Teka, ano na bang gagawin natin? Sasakay na muna tayo ng tren, papunta sa distrito ng Dentra. Tapos gagawa na tayo ng paraan para makapunta sa Kukulu Mountain. Sige. Ha? Ha? Ibang klase. Hindi naman kaya tayo magkasakit ito? Wow! Ang lambot nito! Wow! Oh, bakit, Gon? Nahirapan akong gumalaw. Napakalambot nitong upuan. Maganda nga yan, Gon eh. Tamang-tama yan para sa pagpapahinga mo. Ha? Sige, pero hindi rin kayo lalabas dito sa loob ng kwarto. Ano? Hindi pwede mamasyal? Ano akala mo sa sarili mo? Baby na dapat bantayan? Pwede ba ako sumama? Bahala ka. Tanongin mo si Kurapika tungkol dyan. Ano, Kurapika? Ano yun? Anong sabi mo, Gon? Wala yun. Para tayo na sa deluxe car. Walang kauga-uga. Pero bakit ganito kaganda ang binigay nila sa ating kwarto? Ito ang sagot sa iyong tanong. Ang hunter card? Tama ka. Kinuusap ng Hunter Association ang karamihan sa mga pampublikong sasakyan, kaya madaling makakuha ng reservation ng lahat ng mga hunter. Sinabi yan doon sa lecture, hindi ba? Sigurado ka? Sigurado ang laman lang ng isip mo ay puro si Kilua. Kaya yan, wala ka nang naiintindihan. Tama na yan, mabuti na lang at maganda itong kwartong ibinigay sa atin. Pero mas maganda pa rin doon sa 3rd class sa kwarto. May alam akong paraan para maramdaman mo yun. Ha? Yung parang nasa 3rd class ka lang. Ha? Paano yun? Madali lang ang gagawin natin, Gon. Ipagpalagay na lang natin ang upong ito ay ang pang 3rd class. Merong nakaharang sa gilid, kaya mahirap humiga. Anong gagawin mo para makatulog ka kaagad? Kung gano'n ang sitwasyon, ganito ang gagawin mo. Teka nga muna, bakit pa kung ano-ano pang kalokohan ang iniisip ko samantalang hunter na ako ngayon? Leorio, nakikinig ka ba? Opo, sir! Nagpakita na rin. Noon nyo kaya si Kilua? Oo, yan ang Kukulu Mountain. Diyan nakatira ang mga Zordik, ang pamilyang tagapaslang. Habang tinitingnan kong bundok na yan, parang tumatay ang mga balahibo ko. Dapat tayong mag-ingat kung hindi mapapahamak tayo. Humanap muna tayo na matutuluyan bago tayo magplano. Oo, tapos magtanong na tayo sa kapitbahay. Hindi na kailangan. Makikipagkita na lang tayo sa isang kaibigan. Anong malay nyo? Baka patuloyin pa nila tayo doon sa kanilang bahay. Hehe. Bakit parang hindi ka namumroblema? Bago pa naman tong necktie ko. Bumalik ka dito, Gan! Wala pala akong dapat alalahanin. Pupunta kayo sa Kukulu Mountain? Siguro mga turista kayo. Meron ditong mga bus na umiikot sa bundok na yon. Para lang makita ang pamilya ng Zordik. Bus na mga turista? Hindi ako makapaniwala. Hindi lang po kami magsa-sightseeing. Pupunta kami para makita ang pamilya. Ha? Maraming turista ang kagaya ninyo mga bata. Kung ganun, kailangan nyo pa rin sumakay sa bus. Salamat po, Ale. Walang laman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagpapasalamat kami sa inyo at ang napili ninyong bus ay ang The Hard Crime Sightseeing Tour Bus. Ako po ang inyong magiging tour guide para sa araw na ito. Pangalan ko lang po ay Kokulu. Pero mas maganda ko itatawag niyo lang sa akin ay Coco-chan. Coco-chan, dito ko sa tabi ko
Maraming po salamat. Sana'y maging masaya kayo sa araw na ito. Sigurado mag-enjoy ako dito. Coco-chan, Ano po yon? gaano katagal bago tayo makarating sa Kukulu Mountain, ha? Mga 2 oras po tayong babiyahe. Narinig mo ba? Anong gusto mong gawin natin ngayon? Cool ka lang dyan. Hindi aalis yung bundok sa kinatatayuan niya. Pagpatuloy mo, Coco-chan. Opo, kayo na sasabihin ko sa inyo kung anong dapat gawin. Sa mga mukha na lang nila, parang hindi sila turista. Sigurado yun. Bounty hunter ang mga yan. Pumunta sila dito para sa malaking halaga na nakapatong sa ulo ng mga Zordik. Kaya inuulit ko, Baka akala nung aling pinagtanungan natin, ay kapareho nila tayo. Sa lahat. Habang umaandar ang sasakyan, bawal kayong tumayo o kaya ay tumalikod sa driver. At ngayon po naman, tumingin kayo sa bandang kaliwa. Wow! Ang nakikita nyo ay ang Kukulu Mountain. Diyan naninirahan ang bantog na pamilyang Zordik. Ang bundok na yan ay patay na bulkan. Merong taas na 3,722 feet. Sabi nila nakatayo dyan ang mansyon ng pamilya ng Zordik. Pero hanggang ngayon wala pa rin nakakakita. Ang pamilya ng Zordik ay binubuo ng isang lolo sa tuhod, lolo, lola, tatay, nanay, at meron silang 5 anak. Lahat sila mga profesional na tagapaslang. Ayan, papalapit na tayo sa bundok. Kapag nandun na tayo, pabababain ko na kayo para matignan niyo na mabuti. Wow! Ngayon ko lang nakita yan. Para yata ayaw nila magpapasok sa loob. Ito ang harapang pinto ng hardin na pag-aari ng pamilya ng Zordik. Sa oras na makapasok sa loob, siguradong hindi ka na makakalabas ng buhay. Ang tawag na karamihan ay pinto ni Yomi. Anong ibig sabihin ng Yomi? Yun na yung kabilang mundo.